Alamin natin ang report mula kay RS number 15. Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, kalalabas lamang kahapon ng intensive care unit sa St. Luke sa Taguig City ang ina ng 4 na taong gulang na batang namatay sa malagim na aksidente sa Ninoy Aquino International Airport. Pero nananatili pa rin siya sa Ospital Lakay at nagpapalakas pa rin doon hanggang ngayon. Ayon sa tita ni Malia na si Donna, kahit marami pang iniinda at masakit sa katawan ay pinipilit ng ina ng bata na si Cynthia na kumain ng kumain upang lumakas agad at mapuntahan yung burol ng kanyang unika iha dito sa San Fernando Funeral Home sa Lipa, Batangas. Inoperahan kasi Lakay sa scene yung nanay ng bata at hindi pa rin nakatatayo dahil kailangan niya raw ng therapy sa binte upang makalakad ng maayos. Kwento pa sa atin ng tita ni Malia na ayaw na munang humarap sa camera ngayon. Walang tigil kakaiyak yung nanay ng bata nang makumpirma niya na wala na yung nag-iisa niyang anak kahapon lamang. Pero sa naiya pa lamang daw Lakay, meron ng ideya yung nanay na wala na yung kanyang anak dahil bagamat nasa ambulansya na siya noon, naririnig daw niya yung sigaw at iyak ng kanyang mister na si Danmark Masungsong. Nang makalabas ng ICU at hindi pa nagkukumpirma yung masamang balita, panay tanong daw yung nanay sa mga nurse sa ospital kung naroroon din yung kanyang anak. Wala rito Lakay sa burol yung tatay ni Malia na si Danmark, yung mga tita at tito lamang yun nandito. Dinalaw kasi ng tatay yung kanyang misis doon sa pagamutan sa Taguig City at wala pa rin kasiguruhan kung kailan siya makauwi dito sa Batangas. Pero yung lola bata yung lola Lakay ng bata at yung pinsan niya na 7 taong gulang din nakabilang doon sa 4 na mga nasugatan, may posibilidad na ngayong araw na rin ilabas ng ospital at makatungo dito sa burol ni Malia dito sa Lipa City sa Batangas. May mga opisyal na Lakay ng gobyerno yung mga naunan ng personal na nagparating ng kanilang pakikiramay. Nagtungo dito si Transportation Secretary Vince Dizon, gayon din si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kaksaka. Mula rito sa Lipa City sa Batangas, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, ilan pa yung kamag-anak na nasugatan bukod dun sa namatay na bata? Oo, Lakay, yung lola at yung pinsan ni Malian. Oo, nandun Lakay, pare-pareha sila na nasa St. Luke sa Taguig City. Bagamat maayos na Lakay yung kanilang kalagayan at hindi napuruhan kagaya nung nanay Lakay nung batang na namatay na kinailangan pang ang operahan Lakay. Okay. Anong apelyido nila ulit? Anong pangalan? Masungsong Lakay. Masungsong, pamilya Masungsong. Oo. Ayan. Ang kinukwento nga Lakay, nung naghihintay sila doon sa labas ng departure area ng Naiyawan Lakay ng kanilang kotse Lakay, dadaanan na lang sila dahil pauwi na sila Lakay dito sa Batangas matapos nga nilang ihatid yung tatay ni Malia. Pero dahil sobrang init Lakay nung panahon, nagdesisyon sila na doon nga muna sa tapat ng departure area hintayin na lang yung kanilang masasakayan at hindi na rin sila sama-samang pumunta doon sa parking area. Nataon naman Lakay na nangyari nga itong malagim na aksidente na ikinamatay ng 2 individual, ikinasugat naman ng 4 na iba pang katao. Okay, maraming salamat Miss Giselle Ricafort. Thank you. Mula dito sa Lipa City sa Batangas, Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.